Abay, talagang atat na atat ako mag-spokes hour. Dahil ang Marcos Jr. ang nagsabi, nag-utos ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Now, balikan natin, bakit ba siya nag-utos ng mass resignation? Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa. Lilima lang ang napanalo ng Marcos Jr. Meron pang dalawa doon na humiwalay na sa kanila, yung Amy Marcos at saka Camille Villar. No? So, ibig sabihin, palpak. At wala doon sa PFP na mga members na sa kanyang partido ang nanalo. Natalo po yung tatlong PFP. Tapos, umamin ng Marcos Jr. Dalawang inamin niya, in fairness. No? Na unang-una, kaya natalo ang alyansa dahil unang-una ay napakatindi ng politika. Tama siya ron. At pangalawa, hindi nararamdaman ng taong bayan yung serbisyo na nanggagaling sa gobyerno. Tama rin siya doon. Now, alam naman pala niya ang dahilan. Unang-una, masyadong politika. Sino ba namulitika? Di ba? Sila. Namulitika sila dahil napakaagad nilang nagnasa na magkaroon ng Marcos Forever na tinangka nilang sirain na itong si Inday Sara Duterte. Sino ngayon ang sisisihin sa sobrang pamumulitika? Walang iba kundi ang Marcos Jr. administration. Sisihin niya ang sarili niya unang-una. Marami kasi nagsasabi, hindi, si Lisa Tanasian at saka si Tambaluslos. Siyang presidente, bakit niya ibabalik ang sisi sa iba? Siyang presidente, he is the one in command. The buck stops with him. Kung hindi niya makontrol ang sariling misis niya, hindi niya makontrol ang sariling pinsan niya, paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? Sarili niyang misis, sarili niyang pinsan, hindi niya makontrol. Paano siya mamumuno kung hindi man lang niya pamumunuan ang sarili niyang kaanak kasama na ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsang buo? So tama po siya. Marcos Jr., tama ka. Talagang sobrang politika, nabuwisit ang taong bayan, pero nabuwisit ang taong bayan sa iyo, sa iyong partido, sa iyong gobyerno. Kasi imbis na atupagin mo ang serbisyo sa taong bayan, sinisira mo palagi ang kalaban mo. At siyempre, sa iyong pagnanasa na masira ang kalaban, anong ginawa mo? Kinidnap mo at pinadala mo pa sa dahig ang Tatay Digong. Sa tingin mo ba, dahil ginawa mo yan, mamahalin ka ng taong bayan? Kasuklam-suklam ka na ngayon. Kaya tama ka. Sobrang pamumulitika at ikaw ang dahilan ng sobrang pamumulitika. Pangalawa, hindi raw ramdam ng taong bayan ang serbisyo ng gobyerno. Tama ka talaga. Kasi sangkatutak na ayudang pinamimigay mo, merong AKAP, merong TUPAD, merong AIX, ginagamit lang naman yan at kinukurakot ng mga politiko na mga kaalyado mo. At wag mong sabihin hindi mo alam yan na hindi nakakarating sa taong bayan yan. Talaga namang binibili mo ang loyalty ng mga kongresista. Anong sabi ni Toby Tiangco? Karamihan ng pumirma dyan sa impeachment na yan, pumirma lamang dahil dun sa mga ayuda na makukuha nila. Na alam nila na hindi naman makakarating sa kanilang mga constituents. Sabihin na natin makarating, vote buying kasi yan. Tapos pagyayabang nyo, 105 members of the Lakas Party vote. Ulol! Paano hindi mananalo yung mga yan? Sangkatutak na ayuda ang pinamigay. Pati ang EU nagsabi na yung ayuda na yan ay vote buying. O bakit hindi mo sinasagot hanggang ngayon ng EU? Diba? So talagang hindi mararamdaman ang benepisyo kasi unang-una, yung sangkatutak na ayuda hindi nakarating sa taong bayan. Kinurakot ng iyong mga kaalyado. O, the buck stops with you. Dahil kung ikaw naman, sinampulan mo yan, ang dami-dami nang nare-report na insidente na kinukupitan yung bayad ng para sa mga mahihirap. Wala ka namang ginawa. Walang ginawa ang iyong Department of Justice kundi habulin ako. Na walang ginawa sila kundi tanim kaso. Nagsasampa ng kaso na non-bailable na wala namang merito-merito, no? Nakakahiya ka. O nagtataka ka pa na hindi nararamdaman ng taong bayan ang serbisyo nyo? At pangalawa, ano bang serbisyong sinasabi mo? 5,500 flood projects. Wala naman silang nakitang remedyo sa pagbabaha tuwing tag-ulan. O nasaan yung serbisyong sinasabi mo? Nasaan yung 20 pesos na bigas na sinasabi mo? Nag-20 pesos ka nga ilang araw bago mag-eleksyon. Obvious na yung 20 pesos na yan, pang-eleksyon lamang. At saka obvious
na ang pinangako mo nung ikaw ay tumatakbo, kasama mo ko sa parehong entablado, magbubuluhan pa ba tayo? Ang sabi mo, pababain mo ang presyo ng bigas dahil aayusin mo yung supply chain. Tatanggalin mo yung mga traders, bibigyan mo ng direct link ang mga farmers sa mga mamimili. Nang sa ganun, mataas mabibili ang ani ng mga magsasaka at mura ang presyo pagdating naman sa mga mamimili. Anong ginawa mo? Bumili ka ng mahal, ibinenta mo ng mura. Kita mo, isang araw lang napatupad. Kasi talagang magdurugo ang ating national budget. Sa ngayon pa lang, 1.5 trilyon na ang iyong budget deficit. Sa 4 pa lang sa 3 buwan pa lamang. Kung ita-times 4 mo yan, magkakaroon ka ng 2 trillion deficit sa budget na 6 trillion. Saan mo kukunin yung paluwal niyan? Uutang ka na naman. Tataas na naman ang interest rates. Hindi na naman makakanegosyo mga negosyante. Lagot na naman yung mga may utang sa kanilang bahay at sa kanilang mga sasakyan. At ang pinakamasama pa dyan, kapag talagang wala nang mautangan, mawawalan ng balurang piso. Pag nawalan ng balurang piso, taas na naman ang presyo ng langis at petrolyo. Taas na naman ang presyo ng mga bilihin kasama ng pagkain. Dahil alam naman natin na pag tumaas ang presyo ng gasolina, talagang ang pagkain ay tumataas din. Dahil ang pagkain, kinakailangan madala galing doon sa kabukiran papunta ng merkado. So tama ka, hindi nararamdaman kasi wala kang serbisyong binibigay. Nangako ka, 1 milyong pabahay kada taon. 3 taon ka na. Nasaan ang 3 milyong mga pabahay mo? Malinaw na malinaw mong pangako yan. 1 milyon kada taon na pabahay. Nasaan? Gaya ng 20 pesos na bigas, nakaukit sa tubig, nakasulat sa hangin. So hindi lang po hindi ramdam, wala kang serbisyong ibinigay. Bukod pa dyan, ano nangyari sa ating peace and order? Balik na naman ang mga krimen. Takot na naman ang mga mayayamang mga Filipino-Chinese na lumabas sa kanilang mga pamamahay dahil nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Kasi ang dami, sarili mong angkan, sarili mong mga kaibigan, sila ang kriminal. Winasak mo ang pagiging profesional ng kapulisan. Anong nangyari? Ginawa mong private army ang kapulisan. Ginamit mo para habulin lahat ng iyong mga kalaban. Kibuloy, Harry Roque, Duterte. Nakita mo ba yung asta ng Torre doon sa Villamor Air Base? Hindi ba para siyang private army at hindi profesional na sundalo? Meron pa siyang pahatak-hatak sa isang dating presidente na abogado? Anong pinararating niya? Tapos, aamin-amin siya, maaamin naman at talagang inamin naman niya na hindi sang-ayon sa tamang proseso ang pagkuha nila kay Tatay Digong. And yet, akala mo kung ang umasta naghaharing uri. Pwede ba yan? So huy, tama ka, hindi ramdam. Pero hindi ramdam kasi wala kang serbisyong binibigay.